So mga paps, ngayong araw pala, samahan nyo ako maglinis ng panggilid nitong Yamaha Aerox, okay? So simulan na natin to mga paps. So ito, lilinisin ko, sa tropa natin to lilinisin ko to kasi nailusong niya sa, sa baha. So, nag-aalala siya, baka mamaya mayroong dumi na pumasok sa loob. Wala naman siya nararamdaman pero parang panigurado lang, parang nagsisiguro lang siya. Gusto niyang malinis itong panggilid na to, okay? So simulan natin to dito mga paps. So, tanggalin natin yung mga screw dyan. Meron yung screw yan dito, 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 dito. So, okay mga paps, ang suggestion ko dito, kapag tatanggalin nyo yung screw, gumamit kayo ng ganito. Yan. Kasi kung ito, baka mabilugan kayo. Ito gamitin nyo para siguradong nakabaon. Okay? So, tanggalin na natin yan. So okay na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim yan mga paps. Ngayon, matatanggalin natin yan. So okay mga paps, naririnig ko, medyo maraming duming bumabagsak. So tanggalin natin yung sa filter. Meron yan dito, 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 doon sa ilalim. Ayan, ayun o. Ito, saka yan. Paikot yan. Tanggalin nyo lang yan. So ito, natanggal ko na yung pinaka yung cover ng air filter. Ngayon, yan niya. So yan. Ito yung sinasabi ko kanina mga paps. Yan kung mapapansin nyo, narinig ko na kasi kanina nung medyo na-open ko yung yung pinaka cover nito, may mga na dumi. Yan. So yan siya. Ito yung yung air filter. Dumi naman pero kahit paano okay pa. So yung dito sa bandang to yung naabutan kita nyo naman. Ito, kita pa rin dito yung mga yung mga lupa-lupa, ay mga parang buha-buhangin. Tapos ito, natin ang galing natin ito ito. Ang dami. Next natin dito, tatanggalin ko yung pinaka niya, yung crankcase cover niya. So sunod natin gagawin dito, tatanggalin ko muna to. Yan, ito. So, G's dyan, saka yung G's. So, tatanggalin ko yung pinaka-crankcase cover niyan. Meron niyang 8. 8 sukat nito mga laps. 8 mm. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ito, saka 10. So, tingnan natin kung anong sorpresa yung makukuha natin dito. So, ito. So, hindi naman naabutan yung loob. Madumi lang, pero hindi na meron pala dito. So, yung mga dumi, ito talaga. Dito. Tanggalin na natin to, saka to. So okay mga paps, tatanggalin ko na yung dry face niyan. Ito, 17 mm. Gamit na lang ako nito. Medyo matigas kasi. So okay mga paps, ito ayan, laluwagan ko na. Medyo nahirapan ako sa pagluluwag nito kasi sobrang tigas talaga siya. So ayan, tayo. Luwag na yan. Okay. Tanggalin na natin yan. Okay, ito siya. Yan. So, tanggalin natin ito. So pagtatanggal naman ito, dali lang. Tandaan niyo yung yung pinaka posisyon ng mga washer, okay? So ayan.
Ayan siya. Tandaan nyo ito. Yan. Yan. Tandaan nyo yan ha. Pwede nyo sundan yung pattern, ganyan gawin nyo. Yan. Tapos, yan. Okay, so yan. Tapos, yan, makikita nyo isa pa rito. Yan. Tapos, matatanggalan natin yung belt. Okay. Yan. So, tapos, ito mga paps. Grabe, medyo maitim na yung grasa sa loob. Tapos, bago nyo ito tanggalin, hawakan nyo yung back plate sa likod. Yan, okay. So, ayan siya. Tapos, ito yung yung washer niya. Ngayon, pag okay na yan, susunod natin, ito. So, susunod natin, ito. Ito, 24mm. Okay, so 24mm yan. Ito. Tapos, tanggalin natin yung yung pinaka-bell. Ayan. Okay. So, tapos tanggalin natin yung pinaka-torque drive. Grabe. Sobrang itim na yung nasa loob. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-drive belt niya. Ayan, check natin. Ito, ano naman, kakapalit lang nito. So, ito mga paps, linisin ko na to. Ayan, nakita nyo, sobrang dumi yan. Ayan. Ayan, dumi yan. Dito sa part na to, madumi rin. Ayan. So, ayan. Maganda kung may CVT cleaner kayo, pero sa akin gagamit lang ako nito. TV cleaner na lang. Ayan. So, para matanggal yung mga dumi. So, okay na yan mga paps. Linisin ko naman yung drive face sa yung torque drive. Okay? So mga paps, ito naman lilinisin ko. Okay, ito papagpagan ko lang itong mga to. Yan ang dahil wali kabok. Papagpagan ko, tapos pupunasan ko. Ito papagpagan ko rin. Yan. Pagpagat punas lang yan mga paps, okay? So okay mga paps, ayan, nalinis ko na yung mga yan. Ito. So yan, napagpagan ko na yung pinaka niya, element tawag dyan eh. Tapos ito, napagpagan ko na rin yan. So yan. Kung lilinisin nyo, tuyuin yung maigi, okay? So, yun siya. So, next natin gagawin, ibabalik na natin yun. So, balikan natin ito mga paps. Yan. Sa pagbabalik, dali lang yung bola. Yan. Tapos, balik natin yung pinaka-slider niya. Tapos pwede natin ito dito. Yun na. So yun siya. So una natin babalik ito. Ayan. Natin yan. Washer niya. Ayan. Tapos ayan. Okay. Tapos ito. Yung pinaka collar niya. Lagyan natin ng grasa.
Tapos lagyan natin ito rito. So, ayan siya. So, next natin dito sa kabilang side, okay? Ngayon, dito sa torque drive, eto siya. Ang gagawin ko lang dito, hindi ko na binaklas eh. Linis lang naman gagawin ko. Lalagyan ko ng grasa sa loob. Ito. Okay, yan. Lalagyan ko ng grasa sa loob yan. Kasi pinunasan ko to kanina. So, nabawasan siya ng grasa. Okay, tapos ito, lagyan ko rin ng grasa. So okay mga paps, yan, nababalik ko na yung drive belt. Okay, sa pagbabalik ng drive belt yan to. Yung arrow, ayan, nakikita nyo. Ayan, arrow, diba? Dapat pag ganun yan. So ilalagay ko yun dyan. Ngayon, pwede nyo gawin diskarte ganito. Lagay nyo muna yung drive belt dito. Dito sa loob. Ayan. Ayan. I-aanohin niya para mapasok. Gagawin nyo para mapasok. Ayan. Medyo bigbit lang pero papasok yan. Yan, ayan. Okay. Tapos, pag okay na yan, napasok nyo na, pwede nyo may pasok na dito. Ganun lang. Okay, yan. Okay na. Siguraduhin nyo yung arrow pag ganun, okay? So, para hindi mag-dragging, lihain nyo lang to. Konting liha lang. Konting liha lang ginawa ko. Tapos, hindi nyo na ibalik yung winaka niya, bell niya. Ayan. Tapos, babalik ko na yung nut dito. Ayan. Okay, so mamaya ko nahigpitan niya mga paps. Tapos dito, ibabalik ko na yung washer. Ayan. Okay. Tapos, naka-drive face. Yan. Siguraduhin yung maayos yung pagkakalagay para di masira yung spline. Okay, tapos, lagay na natin to. Yan. Tapos, pinaka, nut niya. So okay mga paps, ang susunod natin, hihigpitan na natin to. Okay, so ito, 49 Newton meters yan. So, gamit tayo ng torque wrench. So, proper, proper torque specs tayo. So, 49 Newton meters dito sa drive face. Okay. Ito, specs to ng Yamaha Aerox. So okay mga paps, dito naman tayo sa clutch bell. Itong nut ng clutch bell para sa Aerox ay 45 Newton meters. Okay? So ito, gamit tayo yan. 45 Newton meters. Okay na. So okay mga paps, ngayon, tetestingin na natin yan. Okay, papandali ko na yung makina. So okay mga paps, ayan, tapos ko na tong testing. Ngayon, ang gagawin ko, ibabalik ko na yung yung airbox, yung air filter dito, at saka yung pinaka crankcase cover niya. So reverse order nga pagtatanggal, okay?
So ayan mga paps, naipitan ko na yung mga screw dyan. So okay na yan. So ganito lang kadaling linis ng panggilid ng Yamaha Aerox 155, okay? So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na maglilinis kayo ng panggilid nitong Yamaha Mio Aerox. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.